Detalye sa pagbanta kay Claudine Barreto at ang kalagayan ng kanyang buhay ngayon. Matapos ang ilang taong awayan sa pagitan ng Barreto sisters na sina Gretchen, Marjorie at Claudine, inakala ng marami na natigil na ito dahil ang pangalan nila ay hindi na gaanong laman ng mga balita. Umasa rin kasi ang mga netizens na magkakaroon din ng katahimikan sa kanilang pamilya. Nangyari naman ito at kahit may mga hindi pagkakaunawaan, ang mga away nila ay maituturing na tampuhan na lamang. Subalit isang nakakagulat na balita ang nalaman ng publiko noong nakaraang araw lamang. At ito ay mayroong kinalaman sa relasyon ni Claudine at sa isa pa nitong kapatid at kay Marjorie. Ang nakatatanda nitong kapatid at kuya na si Mito Barreto ay nakasali na rin ngayon sa awayan nilang magkakapatid. Inilahad ni Claudine ang kanyang saloobin sa vlog ni na Jobert Socaldito at Chaps Manansala noong June 15, 2025. Dito ay sinabi niyang nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan ng kanyang kuya Mito at ate Marjorie. Pero ang tanong ngayon, ano ang pinagmulan ng misunderstanding na ito? Ang tanging naiisip lang ni Claudine na dahilan ay ang pakikipagtrabaho niya sa kapatid ng kanyang ex-brother-in-law na si Jean Padilla. Matatandaan na naunang naging headline si Jean dahil sa pagsasalita nito laban sa mga anak ni Marjorie. Na-call out ni Jean ang kanyang pamangkin na si Claudia dahil sa di umano'y ginawa nilang pagtrato sa kanilang ama sa kanyang kasal. Inamin din ni Claudine na inakusahan siya ni Mito at Marjorie bilang source ni Christy Fermin sa mga naging pahayag ng kolumnista tungkol sa nakaraan ni na Dennis at Marjorie. Ngunit mariing itinanggi ito ng aktres. Kinausap na rin niya ang kanyang kuya Mito tungkol dito at sinabing hindi siya maaaring pumanig kay Dennis kaysa sa kapatid na si Marjorie. Do you actually think I would take Kuya Dennis's side over Marjorie? That's not gonna happen. But for you to think about blackmailing and defaming me, that's an evil mind. Nilinaw naman ni Jobert na kinausap niya rin si Christy Fermin at tinanong kung sino ang source na ito. Sinabi ng veteranong showbiz reporter na hindi si Claudine ang pinanggalingan ng mga kwentong nasabi niya sa kanyang programa. Ayon kay Claudine, hindi naman niya intensyon na isapubliko pa ang away na ito ng kanyang pamilya o nilang magkakapatid. Pero nangangamba kasi siya sa seguridad niya at kanyang mga anak. May ilang mga mensahe ng pagbabanta kasi siyang natanggap mula sa kanyang kuya Mito. I had no intention of making this public. But when your life is being threatened or your reputation is being threatened, the reason I am speaking is because I want everybody to know that if anything happens to me, it's because there are threats. It is really timely. Dagdag pa ni Claudine na kahit empty threats pa ang mga ito o hindi ang kanyang natanggap, nais niyang maging ligtas anumang oras ang kanyang mga anak. I'm scared for my life and my children's lives as well. Whether empty threats or not, I want to make sure that my children and I will be safe. Ayon din sa aktres ay nagsasagawa na siya ngayon ng legal action sa mga banta umano na natatanggap niya sa gitna ng alitan nilang magkakapatid. Sinabi rin ni Claudine na nagpadala na siya ng cease and desist letter pero hindi niya kinumpirma kung ito ay nakapangalan sa kanyang kapatid na lalaki. Binigyang diin ni Claudine na maayos ang lahat sa pagitan nilang magkakapatid pero naging target na lang daw siya out of the blue. Palaban ding sinabi ni Claudine na sana ay hindi nila ibuhos sa kanya ang galit na mayroon sila para kay Dennis. I hope they do not direct their anger for Kuya Dennis at me. I just hope all of those are empty threats because I don't bluff and I'm suing. It came to a point na hindi po ako papayag na pagsalitaan ako ng kahit na sinong tao ng ganyan. Ipinaalam ng aktres na alam ng iba pa nilang mga kapatid ang away na nangyayari ngayon sa pagitan nila ni Marjorie at Mito. Dito rin niya sinabi na nasa tabi niya ang kanyang mga kapatid dahil kumakampi lang sila sa tama. Kahit ang kanyang mommy and dad ay kinausap na rin niya at sinabing this has to stop. Nang mapag-usapan ang tungkol sa walang katapusang alitan nilang magkakapatid, inamin ni Claudine na hindi niya alam kung bakit hindi ito matapos-tapos. Naniniwala naman siya sa tinatawag na sumpa. Aniya, naniniwala ako sa generational curses. Siguro sa past life namin, magulo lang talaga yung pamilya namin. Binalikan din nila ang istorya tungkol sa naging papel ni Claudine sa buhay ng kanyang mga kapatid noon. Kalat naman sa maraming balita
ang kwento ng pagtulong na ginawa niya para mapaaral ang kanyang mga pamangkin at dumating din sa punto na noong kinailangan nila ng katulong financially, present lagi si Claudine. Sinabi rin niya na hindi niya isinusumbat sa mga ito ang naitulong niya, pero minsan ay kailangan din niyang paalalahanan ang mga ito. Nasasaktan kasi siya dahil noong siya naman ang kinailangan ng tulong, walang nagkusang tumulong sa kanya. Stop talking about my past. I do not live there anymore. Sa kabila ng lahat ng pangyayari sa kanyang buhay at mga masasakit na salitang ibinabato sa kanya, ilang mga taong itinuturing niyang kaibigan ang pinagkukunan niya ng lakas. Blood isn't thicker than water. If you want to bring back whatever all of you did to me before, go ahead. But do not expect that I will just sit back and accept it. I am not that Claudine anymore. I am not the Claudine that you can bully around, no matter how old you are. Wala akong utang na loob sa inyo, pero kayo malaki ang utang ninyo sa akin. Inamin din ni Claudine na maging ang mga anak niya ay nawalan na rin ng respeto para sa kanyang pamilya. Masakit man na marinig ito sa mga bata, pero iginiit ng aktres na respect is earned. Nakita ang pagbagsak ng mga luha ni Claudine at naramdaman ang sakit ng kanyang puso dahil sa issue na ito na may kinalaman sa kanyang mga kapatid. Sinabi niyang ang drugs na ibinabato sa kanya ay walang katotohanan at kayang iparehab. Ganoon din ang anger management na maaaring magawa ng paraan at mamanage. Pero ang hindi niya matanggap ay ang pagsira ng mismong pamilya niya sa kanyang buhay dahil ito ay wala ng pag-asa pang maibalik sa dati. Wala itong lunas, lalo na kung ito ay masisira ng isang kadugo o isang tao na malapit sa'yo. Ang pagtatanggol niyang ito sa mga mahal niya sa buhay ay utang niya sa kanyang sarili. Nang matanong naman si Claudine tungkol sa kanyang mga kapatid sa isa pa nitong interview, sinabi niyang ang tanging gusto lang niya para sa mga ito ay ang maging masaya at malusog. Hindi rin daw siya kaaway, siya ay kakampi nila. Maayos man kami o hindi, ang pangarap ko yung maging happy sila at healthy sila always. At malaman nila na hindi ako kaaway. Kakampi ako. Mahal na mahal ko sila. Sana matandaan nila yung mga magandang pinagsamahan namin. Siguro nasaktan namin ang isa't isa sa mga maraming bagay, sa maraming beses. Pero at the end of the day, ako pinagsisihan ko. Kung nasaktan ko mga ate ko, nagsorry na naman ako eh. Tinanggap din naman nila yon. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi nyo sa ating istorya ngayon? Just type your thoughts in the comment section below.